Hello! Happy weekends po! Handa na ba kayong masaktan? Sa pagkakataong ito, hindi lang sugat sa katawan ng pasan ni Victoria, kung hindi pati na rin ang unti-unting pagkawasak ng kanyang pag-asa. Matapos ang bigong pagtatangkang tumakas, muling bumagsak si Victoria sa malupit na mga kamay ni Guillermo. Sa gitna ng pisikal na sakit at pagkakakulong sa loob ng mansyon, nasaan na nga bang hangganan ng kanyang pagdurusa? May puwang pa nga ba para sa paglaya o tuluyan na siyang lalamunin ng kadiliman ng tadhana? Samahan niyo kaming saksihan ng bawat hapdi, bawat luha at ang mumunting liwanag ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Ako si Miss Maria at tara, simulan na natin. Victoria POV. Wala na akong nagawa pa kundi ang dahan-dahan na iunat ang aking mga paa para makababa ng kotse. Kaya lang pagkaapak pa lang ng isa kong paa sa sahig, hindi ko mapigilan ang mapaigik ng biglang sumigid ang sakit sa talampakan ko. Natapilok pala ako kanina at saka kong napuruhan talaga ang isa kong talampakan. Tsk! Narinig kong wika ni Guillermo at walang sabi-sabing basta na lang ako nitong binuhat. Hindi na ako nanlaban pa. Wala din naman akong magagawa eh. Wala na din naman akong laban. Hindi din naman ako makakatakbo palayo dito dahil sa nangyari sa isa sa mga paa ko. Feeling ko namamagana yun eh. Makirot, dagdagan pa na may sugat din ako sa siko ko. Ang malas ng gabi ko pero ganun pa man, hindi ko pinagsisisihan na nagtangka akong tumakas. At least, sinubukan ko at ngayon hindi pala talaga kaya. Hindi ko na uulitin. Bahala ng kapalaran sa akin. Siguro, kung ang loob ng mansyon ang lugar ng kamatayan ko, buong puso kong tatanggapin yun. Wala akong kakampi. Bihag ako ni Guillermo na hanggang langit naman ang galit sa akin. Saktong pagkapasok namin sa loob ng mansyon, sumalubong naman na nag-aalalang si Yaya Rosie. Diyos ko, Senyorita Victoria, ano nangyari sa'yo? Saan ka galing? Nag-aalalang salubong sa amin ni Yaya Rosie. Malalim ng gabi at hindi ko alam kung bakit gising pa si Yaya. Siguro baka pinuntahan ako nito sa kwarto at napansing wala ako kaya nagpa siya itong hanapin ako. Bumalik ka na sa kwarto mo, Manang. Gabi na. Malamig ang tono ng boses ni Guillermo na utos nito kay Manang. Nagbabadya na naman yun ng panganib kaya naman muli akong naluha. Sir, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo po sanang gawan ng masama si Senyorita Victoria. Tumigil naman sa paghakbang si Guillermo. Nanlisik ang mga matang tumitig kay Manang bago ito nagsalita. Huwag mo kong bibigyan ng dahilan para hindi mo na ulit makikitang alaga mo, Manang. Ako nang hari ng lugar na to. At lahat ng gusto kong gawin ay gagawin ko na walang sino man ang magdidikta sa akin. Now, go back to your room. Halos umalingaw-ngaw ang boses ni Guillermo sa buong paligid na siyang lalong nagpadagdag ng takot sa puso ko. Alam kong wala na naman akong kawala mula sa mga kamay nito ngayong gabi. Alam ko kung ano na naman ang mangyayari sa akin. Yaya, sige na po. Bumalik na po kayo sa silid ninyo. Kaya ko na po ito. Mahinang boses na wika ko na sinabayan ko pa ng impit kong paghikbi. Napatitig sa akin na nag-aalalang mukha ni Yaya at wala na nga itong nagawa pa nang muling humakbang si Guillermo. Para akong isang sakong bigas na nakasampay sa balikat nito at hindi naman pwedeng magpumilit akong bumaba dahil injured nga ang mga paa ko. Gamit ang nalalabo kong mga mata dahil sa luha, natanong ko pa si Manang na nakasunod ang paningin sa akin. Pagkadating ng kwarto, walang sabi-sabing basta na lang akong inihagis ni Guillermo sa ibabaw ng kama. Isang impit na aray ang kumuwala sa lalamunan ko at napahawak ako sa sakong ko na nag-umpisa ng mamaga. Masakit ba, Victoria? Masakit bang bunga ng katangahan mo? Seryosong wika nito sa akin at walang sabi-sabing basta na lang akong hinawakan ito sa binti at hinila ko papalapit dito. Naapektuhan noon ang isang paa kong may injured kaya naman hindi ko mapigilan ang mapahiyaw sa sakit. Guillermo, wag! Wag! Ayoko na! Masakit ang paa ko kaya maawa ka sa akin! Puno ng pakiusap ang tono ng boses na bigkas ko. Ganyan nga. Kung kaninang lakas ng loob mong magmatapang sa akin. Ngayon, nakikiusap ka na? Why? Scared ha, Victoria? Nakangisi nitong wika sa akin. Hindi ko na mapigilan ang maiyak sa harapan nito.
Hawak mong kapalaran ko, pero masakit ang paa ko. Kung ano man ang parusang gusto mong ibigay sa akin, pwede bang saka na lang? Ha? Please, Guillermo? Nakikiusap kong wika. Kaya lang kung kailan naman kahit na siguro, paulit-ulit ako makiusap at magmakaawa dito, naging bingi itong si Guillermo. Nagulat na lang kasi ako nang basta na lang itong hilahin ang suot kong jeans. No, hindi Guillermo. Ayaw ko. Maawa ka. Nagpapanik kong wika. Nahuhulaan ko na kasi ang gusto nitong gawin sa akin eh. At hindi ko alam kung kakayanin ko ba lalo na sa sitwasyon ko ngayon. Naging bingi sa pakiusap ko si Guillermo. Naramdaman ko na lang na sa pilitan na naman ako nitong inaangkin. Nanatili itong bingi sa mga pakiusap ko. Hindi din ito pinapakinggan ng makailang uli kong pagmamakaawa. Basta naramdaman ko na lang ang bagay na yon sa loob ko. Paraan daw ng parusa nito sa akin dahil sa ginawa kong pagtangkang tumakas. Lalo namang umusbong ang galit na nararamdaman ko para dito. Hindi ko alam kung deserve ko ba itong naranasan ng ganitong bagay dahil naging mabait naman akong individual eh. Bakit ba napakalupit ni Guillermo? Bakit ba napakalupit na tadhana sa akin? Tutol ang kalooban ko sa pambababoy na ginagawa ni Guillermo sa akin ngayon. Pero unti-unti ko nang nararamdaman na nagre-react ang katawan ko. Kusang nagre-response ang katawan ko kahit naramdam kong sugat sa puso ko. Dahil sa kawalan ng respeto nitong si Guillermo sa akin. Victoria, what are you doing? Moon, don't tell me na patuloy mong paninindigan na hindi ka nasasarapan sa ginawa ko. Ibang nakikita ko dyan sa mga mata mo kumpara sa nararamdaman ko. Mahinang usa ni Guillermo. Mariin ako nitong hinawakan sa magkabilaan kong pisngi at walang sabi-sabing muli na naman itong kinagat ang labi ko. Hindi naman ako nito hinalikan, basta lang nitong sinugatan ng labi ko saka muli ako nitong tinitigan. Guillermo, tama na. Tama na, please. Nakikiusap kong wika dito. Napangisin naman ito. Kung gusto mo talagang matapos kaagad tayo, then ipakita mo sa akin na gusto mo din tong ginagawa natin. Iyakapin mo ko. Moon, Victoria. Mali mo naman kapag makita kong good girl ka. Makaramdam pa ako ng awa sa'yo, hindi ba? Nakangisi nitong wika sa akin. Kaagad naman akong umiling at hindi ko mapigilan na mapanganga sa bigla nitong paggalaw. Guillermo, dahan-dahan lang. Nahina akong usal. Masarap, di ba? Sabihin mo sa akin. Nakangisi nitong tanong. Walang pag-anilangan na kaagad na akong tumango. Good girl, at dyan. Sisiguraduhin kung hindi ka makakabangon sa kama na to kinabukasan. Nakangisi nitong wika sa akin. Hindi ko naman mabilang kung ilang beses akong inangkin ni Guillermo dahil halos maubos ng lakas ko sa aking katawan nang tigilan ako nito. Kagaya ng mga naunang pag-angkin nito sa akin pagkatapos itong masiyahan at paulit-ulit na makaraos. Basta na lang ako nitong iniwan dito sa loob ng silid. Tahimik akong lumuha. Gustuhin ko mang gumalaw para sana pumunta ng banyo. Hindi ko na kaya. Dumagdag pa talaga sa sakit ng katawan ko ang pananakit ng aking binti na feeling ko sobrang namamagana dahil napabayaan. Guillermo, I hate you. I hate you. Hanggang kailan mo to gagawin sa akin? Hanggang kailan ko pagdudusahan ng ginagawa mong pagyurak sa pagkababae ko? Umiiyak kong bigkas. Hindi ko mapigilan ang maiko yung mga aking kamao. Ang mumunting pag-asa na naiwan sa puso ko ay unti-unti nang naglaho. Alam kong nag-uumpisa pa lang ang kalbaryo ng buhay ko at hindi ko alam kung hanggang kailan masisihan si Guillermo at palayain na lang ako. Feeling ko kasi hindi na ako makakatagal sa ginagawa nito. Hindi na. Patuloy ako sa tahimik kong pagluha nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Mula sa labas, pumasok ang nag-aalang si Manang at diretso ko nitong nilapitan. Senyorita Victoria! Tawag nito sa pangalan ko, puno ng luha sa mga matang tumitig ako dito. Yaya! Yaya! Bigas ko kasabay ng paghagulhol ko ng iyak. Mahigpit ang kapit sa kumot na nakatakip sa aking katawan at dahan-dahan akong bumangon. Kaagad din naman akong dinaluhan ni Yaya. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba wala talagang matinong gagawin ng Guillermo na yan sa'yo, senyorita. Masagang boses ni Yaya Rosie. Kaya naman alam ko umiiyak na din ito dahil sa awa sa akin. Walang hiya na talagang Guillermo na yan. Walang awa. Paano niya ito nagawa sa'yo, senyorita? Rape na itong ginawa niya sa'yo
Isa na itong malaking kalapastangan sa pagkababae at pagkatao mo. Muling wika at walang pag-aalilangan na niyakap ako nito. Lalo naman ako napahagulhol ng iyak habang nakayakap din dito. Kahit papano, malaking bagay sa akin na nandito si Yaya. Kahit papano, malaking bagay sa akin na kahit isa lang. Isang tao lang, ramdam ko na may kakampi ako sa pagdurusa kong ito. Huwag kang mag-alala, senyorita. Gagawa ko ng paraan para maitakas kita dito. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Nandito ako. Nandito lang ako, hindi kita pababayaan. Dadamayan kita sa lahat ng pighati na nararanasan mo ngayon. Senyorita! Umiiyak nitong wika sa akin, kaya naman mas lalo patuloy ako napahagulhol ng iyak. Matanda na si Yaya Rosie. Simula baby pa lang ako, ito na rin na nag-alaga sa akin, kaya naman hindi na din talaga ibang turing ko dito. Kaya lang, kung saan tumanda na ito, saka naman din to nakakaranas ng ganitong klaseng sama ng loob nang dahil sa akin. Inasikaso ako ni Yaya. Tinulungan ako nitong makatayo at makalakad para makapaglinis ng katawan sa banyo. Kahit na masamang pakiramdam, dulot ng pananakit ng halos buo kong katawan, pinilit ko na lang ang maligo. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko mapigilan ang mandiri sa aking sarili. Grabe ang pambababoy ang ginawa sa akin ni Guillermo at kung patuloy na mangyayari to, mas gugustuhin ko na lang sigurong mamatay kaysa naman sa patuloy na mabuhay. Tapos, puro pasakit nilang naman ang mararanasan ko. Hinayaan ko na din si Manang ang magsabon ng katawan ko. Kahit nakatiting, wala na ako nararamdamang hiya kung may ibang mang taong makakakita ng katawan ko. Wala na akong dapat pang itago dahil sirang-sira naman na din ako eh. Napakahayop niya. Napakababoy ng Guillermo na yun, senyorita. Narinig kong wika ni Manang. Alam kong napansin ito ang mga pasapasa ko sa aking balat. Nakagalat din ang kiss mark sa halos buo kong katawan. Ramdam ko din ang galit sa boses nito. Hindi ko na ulit ito sinagot pa habang tahimik lang ako sa aking pagluha. Hanggang sa natapos akong paliguan ni Mana, hindi na ulit ako nagsalita pa. Sobrang kirot ng paa ko at dumagdag pang nararamdaman kong sakit sa buo kong katawan. Lalong-lalo na sa pagkababae ko. Feeling ko nga, unti-unti yata akong pinapatay ni Guillermo eh. Talagang gusto ako nitong parusahan hanggang sa kusa na din yatang sumukong katawang lupa ko. Hetong ang suot mong damit, medyo maluwag ito sa katawan mo at magiging komportable ka dito. Muling wika ni Yaya Rosie. Tapos na ako maligot, nandito na ulit kami sa silid. Nakabalot ang buo kong katawan ng tuwalya. Bit-bit nito ang isang pantulog na damit, isang pares na blouse at pajama at kagaya kanina, tinulungan ako nitong maisuot yon sa katawan ko. Diyos ko, namamagana pala tong paa mo, Senyorita Victoria. Walang hiya talagang Guillermo na yan. Inuna pang kalibugan, imbis na unahin ipagamot yung bali mo. Muling wika ni Manang. Napatitig ako sa namamaga kong paa at lalo ko nakaramdam ng habag sa aking sarili. Wala yatang balak na ipagamot ni Guillermo itong injured ko. Mamaya na natin patayuin itong buhok mo. Alam kong nagugutom ka na. Ikukuha na muna kita ng makakain at kukuha na din ako ng yelo para ilagay natin dyan sa paa mo. Baka sakaling mabawasan ang pamamaga niyan kapag malagyan ng yelo. Muling bigkas ni Manang. Tanging tipid na pagtango lang ang naging tugon ko dito. Senyorita, lumaban ka. Alam ko kung gaano kahirap ang sitwasyon mo ngayon, pero palagi mong isipin na habang may buhay, may pag-asa. Muli nitong wika sa akin. Kaagad din naman akong nag-iwas ang tingin dito dahil hindi ko na naman mapigilan ang maluha. Dito ka lang muna ha, maupo ka lang dyan sa kama. Huwag mo na munang puwersahin ang sarili mo na gumalaw-galaw para wag masyadong mamagayang mga paa mo. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa'yo, senyorita. Muling wika ni Manang sakin. Mabilis na itong naglakad patungo sa pintuan ng kwarto at bago to nakalabas, tinawag kong pangalan nito para makapagpasalamat. Yaya, salamat. Mahina akong bigkas. Natigil naman ito sa paghakbang, nakangiti na nilingon ako at nagsalita. Parang anak ng turing ko sa'yo, senyorita. Makita lang kitang nahihirapan. Mas doble ang hirap na nararamdaman ng kalooban ko. Naluluhan itong wika. Pagkatapos noon, mabilis na itong lumabas ng silid.
Naiwan naman akong pasimple kung pinunasan ng luha sa aking mga mata. Ayaw ko na sanang umiyak eh. Sawang-sawa na ako. Kahit na ilang timba pa ng luhang ilabas ko, hindi yun makakatulong para makatakas ako sa mapait kong sitwasyon ngayon. Wala sa sariling napahawak ako sa mahaba kong buhok. Basa pa ito pero hindi ko yun alintana. Nagpasya akong mahiga ng kama at nagtalakbong ng kumot. Masakit ang ulo ko pero mas matindi ang sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Siguro kailangan kong itulog ang nararamdaman ko ngayon para kahit na saglit lang, kahit na ilang oras lang, makapagpahinga man lang ang puso ko sa pait na nararamdaman. Hindi ko alam kung ilang oras o minuto akong nakatulog pero nagising ako sa malumani na boses ni Yaya Rosie. Dinilat kong mga mata ko at napatitig dito. Senyorita, may dala akong mga pagkain. Kainin mo muna to, saka hindi ka dapat natutulog ng basa ang buhok mo. Baka mamaya sumakit ang ulo mo niyan eh. Nakangiti nitong wika sa akin. At takmang tutulungan sana ako nitong makabangon pero mabilis akong umiling. Yaya, busog pa po ako. Ayaw ko pa pong kumain. Pwede bang iwan niyo na muna ako? Malumani ang tono ng boses na bigkas ko. Napansin ko na natigilan naman ito. Nag-aalalang tumitig sa akin ang mga mata nito. Iha, paano ka mabubusog ngayong anong oras na hindi ka pa kumakain? Alam mo bang halos alauna na ng hapon? Kumain ka kahit na konti lang para malagyan ng laman ng sikmura mo. Seryoso nitong wika sa akin. Pilit ang ngiti sa labi na umiling naman ako. Yaya, may dahilan pa po ba para kumain ako? Pagod na ako, Yaya. Pagod ng puso ko. Pagod na din ako sa kakaiyak at pagod na din ang katawan ko sa mga ginagawa sa akin ni Guillermo. Siguro kailangan ko nang ihinto ang kahit na pagkain para matapos ng lahat-lahat. Umiiyak kong sagot dito. Sunod-sunod namang umiling si Yaya Rosie. Hinawakan ako nito sa kamay bago tumuling nagsalita. Hindi, huwag kang magsalita ng ganyan, Senyorita Victoria. Nakalimutan mo na ba na matapang ka, hindi ba? Hindi ka basta-bastang sumusuko sa kahit na anong hamon ng buhay. Umiiyak na din itong sagot sa akin. Lalo naman ako nakaramdam ng awa sa sarili ko dahil sa narinig kong salita mula kay Yaya. Matapang nga ba ako? Parang hindi naman. Hindi ako matapang. Isa lamang din akong simpleng babae na mabilis na matalo sa matinding pagsubok sa buhay. Wala akong kwenta dahil hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. Wala akong kwenta dahil hindi ko ginagawang iligtas si Papa mula sa malupit na kamay ni Guillermo. Grabe, nakakadurog ng puso, hindi ba? Ang makita unti-unting naubusan ng lakas ang isang babaeng lumalaban para sa kanyang kalayaan. Sa bawat luha ni Victoria at sa bawat pait na nararanasan niya, isang aral ang tumatak sa atin. Ang tunay na katatagan ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kadalas magtagumpay. Kung hindi, sa paano tayo bumangon sa bawat pagkakataong tayo tinutumba ng tadhana. Minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi ang pakikipagtuo sa ibang tao, kung hindi ang pagpapanatili ng pag-asa sa gitna ng kadiliman kung kailan nararamdaman nating wala na tayong kakampi. Mga ka-Ashlon, huwag na huwag nating kakalimutan na habang may buhay, may pag-asa. Tulad ni Victoria, maaring pagod na tayo at sugatan, pero ang pagpapatuloy sa kabila ng lahat ay ang pinakamataas na uri ng tapang. Ano sa tingin ninyo ang susunod na hakbang ni Yaya Rosie para mailigtas si Victoria? At hanggang kailan pa kaya magpapakabuhay hayop si Guillermo? I-comment nyo ng inyong mga saloobin sa ibaba. Muli akong inyong narrator si Miss Maria. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na yugto ng ating kwento. Hanggang sa muli.